For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Kayo ba ay nagbabalak ang magtayo ng sarili niyong negosyo? Ano ba yung mga dapat natin malaman kapag tayo ay magtatayo ng isang negosyo? So una, kapital. Okay. So sa kapital, dapat may sapat tayo na pera sa pagtatayo ng negosyo. Di baling magsimula tayo sa maliit na halaga kaysa sa biglain natin ng malaking pera yung pangsimula natin. Kasi kapag maliit lang yung pera na ginamit natin, kung sakali na ma-failure yung negosyo natin, pwede pa tayo ulit gumawa ng panibagong negosyo para makabawi tayo. What? Pangalawa ay target market. So, sino ba yung mga possible na magiging customer mo? Estudyante ba o mga factory worker? So, kung gano'n yung mga possible customer mo, ang halimbawa na pwede mo itayo na negosyo is karinderya. Kasi, yung mga estudyante at saka yung mga factory worker, naghahanap yan ng murang kainan. Kung saan sila makakatipid. So, sa negosyo rin, tatandaan mo rin, dapat alam mo kung gaano karami yung population sa isang lugar upang malaman mo rin kung ano yung pangangailangan diyan sa inyong lugar. Pangatlo ay location. So, dapat ang pupwestuhan mo ay yung maraming tao at saka daanan siya. So, pagdaanan kasi ng tao yung pwesto mo, marami kang possible na magiging customer. Kung ikaw ay nasa bahay, pwede mo nang gawing pwesto yung harapan ng bahay mo kung nasa tabing kalsada ka. Para hindi ka na mag-upan ng pwesto. Pang-apat, yung produkto mo. So ano ba yung dapat na ibenta mo? Siyempre, para mabili yung produkto mo, dapat yung mga basic na pangangailangan lang tao. Ano ba yung basic na pangangailangan ng tao? Pagkain. Halimbawa, karinderya yung negosyo mo, magiging patok yan kasi lahat naman ng tao ay kumakain. Ano pa ba yung mga produkto na mabilis mabenta? Halimbawa, yung mga sabon, shampoo, mga personal hygiene. Kasi yun yung pang-araw-araw din na ginagamit ng tao. Panglima, yung mga equipment at saka yung mga tools mo. Kung ano yung available na gamit na mayroon ka, yun lang muna yung gamitin mo. Halimbawa, magluluto ka ng turon. So, ano ba yung requirements sa paggawa ng turon? Hanggang sa maluto, syempre, dapat mayroong hangkalan at saka kawali. So, di ba may mga gamit ka naman dyan sa bahay na pwedeng paglutuan? Yun lang muna gamitin mo. At saka yung pag naluto na, yung bakanting tray mo sa bahay, pwede na yun. Tsaka maglagay ka na lang ng lamesa doon sa harapan ng bahay mo para ma-display mo yung paninda mo. Ang susunod naman ay yung costing. Siyempre kapag sarili mong produkto yung gagawin mo, ilista mo yung mga magagastos mo sa paggawa ng produkto na yon. So pag tinotal mo yun, magsiset ka ng price na sa tingin mo na hindi ka malulugi. Pampito, good service. Dapat hindi ka suplada, hindi ka masungit. Dapat yung customer mo ay na-entertain kapag bumibili sa'yo. Maka-establish ka ng mga suki mo para lagi ka nilang babalikan. Pangwalo, pasan mo na yung pagpapautang. Kasi pag nagsisimula ka, kapag pinautang mo agad yung mga produkto mo, mabilis ka malulugi. Pangsyam, huwag niyo munang dalawin yung kita ng negosyo nyo. Ipunin mo muna yan, yung kikitain mo, idagdag mo muna doon sa kapital mo para rolling siya. Para habang tumatagal, naiipon yung
mga tubo mo at isasama mo sa kapital para nadadagdagan yung produkto na binibenta mo. Pamsampu natin ay yung presyo. Dapat yung presyo ng paninda mo ay makataruhan din naman. Tsaka pangmasa. Kasi kung mahal yung paninda mo, wala masyadong bibili niyan. Kung pangmasa yan, siyempre ikaw yung laging babalikan ng customer mo. Mabilis yung ikot ng produkto mo. Anihin mo yung malaking kita kung nakatingga naman. Samantalang kung abot kaya yung presyo niyan, mabilis maubos yung paninda mo. Ang labing isa, i-post mo sa online or sa social media mo yung produkto mo para aware yung mga kapitbahay mo na may tinda ka ng produkto na hinahanap nila. So sana nakatulong ang video na to sa pagsisimula mo sa negosyo. Kung may natutunan ka, paki-like, subscribe, and share ang ating video. Salamat sa inyong panonood.